Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Senator Rodante Marcoleta, inaresto na sa Sandigan Bayan. Ang kanyang kampo, iginiit na kusa siyang sumuko. Mamaya sa pag-arangkada ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, Senate President Win Gatchalian tatayo na raw bilang presiding officer. VP Sara, magpapakita nga ba sa pagdinig? Super bagyo na tatawaging Inday pagpasok sa bansa, patuloy pa ring binabantayan ng Pag-asa. Makasaysayang panalo ni Pinay tennis superstar Alex Ayala laban sa defending champion ng Wimbledon, mainit pa rin pinag-uusapan. Sunod niyang laro laban sa netter ng Italia, inaabangan na. At ang epic tambalan ng taon, Vic Soto at Vice Ganda magsasama sa pelikula. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, malapit. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang oras bago ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sumuko na raw si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Para sa update, live na magbabalita si Camille Samonte. Camille, bakit at paano sumuko sa Sandigan Bayan si Senator Marcoleta? Cheryl, bago nga formal na ilabas itong warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta ay personal siyang na nagtungo dito nga sa Sandigan Bayan 3rd Division para dumalo doon sa pagdinig kaugnay ng inihain niyang motion para ipabasura itong kasong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Dito rin hiniling ng kanyang kampo na ipagpaliban muna yung paglalabas ng warrant of arrest at isuspendihin itong proceedings habang hindi pa nare-resolba itong motion. Pero hindi pinagbigyan niya ng korte, Cheryl, dahil sabi ng mga mahistrado, moot or academic, wala nang saysay yung hiling na ipagpaliban yung paglalabas ng warrant of arrest dahil noong Biyernes pa raw na pagdesisyonan ng mga mahistrado na ipaaresto na itong si Marcoleta at yung tatlo niyang kapwa akusado ng mga campaign na donor. At iginiit din ng mga mahistrado na magkaiba kasi yung punto na kailangan talakayin doon sa motion to quash. Kaya separate matter daw ito at in fact nagbigay ng 3 araw ang mga mahistrado para sa prosecution na maghain ng komento ukol dito. At yun na nga, Cheryl, habang nangyayari yung pagdinig ay inanunsyo na dito ni Justice Carl Miranda na aprobado at pirmado na nila itong warrant of arrest laban kay Marcoleta at naglabas na rin sila ng whole departure order. At pagkatapos na i-anunsyo yan ni Justice Miranda ay bumaba na dito sa Clerk of Court ng 3rd Division itong si Senator Marcoleta at dito na nga niya iginiit na nag-surrender na siya dito sa jurisdiction ng korte. At kasama rin Cheryl sa pinaa-aresto ito nga ang 3 kapwa-akusado ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Marias Espiritu at Aristotel Baluyot Veray. At yun na nga, Cheryl, no, bago rin ilipat itong si Marcoleta sa Camp Crame para gawin yung kanyang booking procedure ay humarap siya sa media at nagbigay siya ng maikling pahayag. Pakinggan natin itong pahayag ni Senator Marcoleta. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso.
Cheryl, pagkatapos nga nitong pagdinig ay sa unang pagkakataon ay nagbigay ng pahayag itong si Justice Carl Miranda dahil nga napakainit daw nitong issue at maraming debate at may mga kilos protesta rin. Ang kabilat ka na yung kilos protesta dahil nga dito sa issue na ito at ang ginigiit ni Justice Carl Miranda sa kanyang pahayag sa media ay wala raw pakailam ang korte sa politika na pag-uusapan o mangyayari sa Senado kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at binigyan diin din ni Justice Miranda na hindi sila basta-basta nagpapaaresto dahil lang senador ang akusado. Sabi pa niya ay nung Biyernes nung ihain ng ombudsman itong kaso laban kay Marcoleta ay personal nila itong inupuan, sinuri lahat ng mga dokumento at impormasyon bago sila nagdesisyon na ilabas itong warrant of arrest laban kay Marcoleta at sa kanyang tatlong mga kapwa-akusado. Ngayon, Cheryl, yung sa pagdinig kanina, yung abogado ni Espiritu, yung isa sa mga co-accused, ay dumalo dito nga sa pagdinig. Pero doon sa dalawa, kay na Defensor at kay Veray, ay wala pa tayong impormasyon kung sila rin ba ay susuko dito sa korte. Cheryl. So ngayon ay diretso na after ng booking ni Senator Marcoleta, diretso na rin siya sa kulungan. Yes, Cheryl, possible na ang sabi ni Justice Miranda, ang kanyang commitment order ay sa New Quezon City Jail sa Payatas dadalhin itong si Senador Marcoleta. Kasi kanina, Cheryl, akala nga namin nung una ay dito na ginawa yung booking procedure kasi biglang dumating yung mga personnel ng CIDG, maging si DILG Secretary John Vic Remulla ay personal na nagtungo rito. But apparently, ang parang ang nangyari pala ay return of warrant yun nangyari. Kaya after noon, ay a few minutes after that ay diniretso na siya sa Camp Crame. So ngayon, hinihintay pa namin yung confirmation kung ibabalik pa ba siya rito or diretso na nga ba talaga siya doon sa New Quezon City Jail. Cheryl. At sabi mo nga ay may warrant of arrest na rin na inilabas doon sa tatlong donors nagbigay ng donation, sina Defensor, Espiritu at Veray. May represented si Espiritu dyan pero may balita ba tayo kila Defensor at Veray? Yun nga, Cheryl, ngayon hanggang sa mga oras na ito ay sinisikap pa natin na kunan sila ng pahayag. Pero kung matatandaan, Cheryl, sa mga nakaraang araw ay may panayam kay dating Congressman Mike Defensor kung saan iginigiit niya na hindi siya magtatago kung sakali nga na magkaroon ng development dito sa kanyang kaso. But as of this time ay wala pa tayong nakikitang bagong pahayag na inilalabas yung kanyang kampo. At ito kasi, Cheryl, mahalaga dahil itong third division ay yung kasong plunder ay non-bailable yan. Pero kasi apart from that, meron pa silang ibang kaso which is yung paglabag doon sa Presidential Decree 46. So hindi pa natin alam kung same day ngayong araw din ba sila maglalabas ng warrant at kinakailangan din kasi nila na mag-post din ng bail para dyan. And lalo na't kung meron din silang plano na maghain ng mga motion to quash gaya nga nung ginawa ng kampo ni na Marcoleta dito sa third division na humahawak ng kasong plunder. Cheryl. Klaruhin lamang natin, Camille, ano yung kaso na kakaharapin ni na Defensor, Espiritu at Veray? Cheryl, parehas nung kaso nung kay Senador Marcoleta ay sinampahan din silang tatlo ng kasong plunder at ng paglabag sa Presidential Decree 46 o yung pagtanggap ng ng regalo ng isang public official mula sa pribadong individual. So yan yung mga kinaso, isa ng pangkaso ng ombudsman laban sa kanilang kina Marcoleta. At ang paliwanag dyan ng ombudsman ay maituturing daw na plunder itong pagtanggap ng pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donation, lalo't hindi ito idineklara ng senador sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Network, maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditure o yung SOSE, na usually nga hinihingi yan ng COMELEC
para nga pagkatapos ng panahon ng kampanya. So ayun nga Cheryl, may 3 araw na ibinigay itong korte para magkomento muna yung prosecution kaugnay dito sa motion to quash, and then after 3 days saka natin malalaman kung maglalabas ba ng resolusyon ukol dito or kung magkakaroon pa ng another date dahil nga naaresto na ngayon, dahil nga nasa custody na ng nasa jurisdiction na ng korte itong si Marcoleta, ay most likely magkakaroon na rin ng schedule for the arraignment. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Inaabangan ngayon sa CIDG si Senator Rodante Marcoleta. Para sa update magbabalita, si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, dumating na ba dyan si Senator Marcoleta? Alright, babalikan po natin si Jazz Paredes at ayusin lamang natin yung ating linya ng komunikasyon. Samantala, 2 oras na lang bago magsimula ang makasaysayang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang inaabangan ngayon, darating kaya ang lahat ng senador na tatayong judge sa impeachment trial? Para sa update, magbabalita si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, may epekto ba ang pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta sa gagawing impeachment trial? Cheryl, sa ngayon wala pang sinasabi ang Senate Impeachment Court kung magkakaroon ba ng pagtigil o epekto itong pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta sa impeachment trial. So far, ang kakailanganin kasi dito yung quorum, pati ito yung hypothetical question ni Senator Ping Lacson na nasabi itong mga lumipas sa linggo na paano raw kung sakaling marami pang mga senador ang mapunta sa mga sitwasyon o pagkakataon na magkakaroon ng limitasyon sa kanilang gagampaning tungkulin bilang senador, tulad sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada na may suspension order. So hindi mo na siya maaaring gawin yung kanyang papel bilang senador kabilang yung pagiging senator judge. Pero ito yung sinasabi nila na baka raw kailanganin ng intervention ng korte. Pwede raw ba dito magkaroon ng pag-request ng leave of court para raw kung kunwari sa case ni Senator Marcoleta, ang nasabi din naman ni Senator Erwin Tulfo, may karapatan pa rin naman daw na makapag-attend sa trial itong Senator Marcoleta hanggat wala pa siyang suspension order tulad ni Senator Jinggoy Estrada. Pero for now, wala pang nagbabanggit o nagsasabi na iba na mabigat yung epekto nito. Ang sabi pa naman na huli ni Senate President Sherwin Gatchalian, they'll cross the bridge when they get there kung ano yung kakailanganing pag-usapan o pagdesisyonan kapag lumabas na nga ang warrant dito kay Marcoleta. Pero ngayon kasi, Cheryl, di pa tayo nakakakuha ng bagong komento mula sa liderato kasi ang alam natin kaninang 10:00 ng umaga nagpatawag ng All Senators Caucus itong si SP Gatchalian. Cheryl. Sigurado na bang dadalo sa trial ang lahat ng iba pang mga senador naman? Cheryl, sabi rin kanina ni Senate President Gatchalian, nagpapasalamat daw siya sa presence ni Senator Robin Padilla, pati ni Senator Loren Legarda na pumunta doon sa All Senators Caucus na ginawa nila nitong weekend. So para sa kanya, nakikita niya raw na pwedeng commitment daw yon na magpapakita sa trial day 1 ngayon itong 2 senador, pero wala pa rin daw talagang final na information mula sa minorya. Kaya inihikayat niya at umaasa siya sa lahat ng mga senador bukod sa majority bloc, especially sa minority bloc, na pumunta raw at mag-attend at mag-participate. Kasi raw ito raw ang kanilang constitutional duty. Sa huli kasi nakita natin kanina doon sa All Senators Caucus na ginagawa mula kaninang 10:00 ng umaga, di pa natin alam kung tapos sila ngayon, nakita natin lahat ng majority bloc senators, pwera lamang kanila Senator Joel Villanueva at Senator Chis Escudero. Pero bago magsimula yun so baka na-late, so yan yung isa sa i-confirm natin. Pero ang malinaw, wala tayong nakitang senador mula sa minorya. Cheryl. At klaruhin natin, final na ba talaga na si Senate President Win Gatchalian ang magiging presiding officer? Kanina, Cheryl, doon sa pagkatapos ng flag ceremony dito sa Senado, sinabi naman ni SP Gatchalian na oo, siya raw ang mag-preside ng impeachment trial. Pero may last minute silang caucus na pinapatawag at pwedeng lahat ng mga bagay na pag-uusapan doon ay may kinalaman sa impeachment. Ang nakapanayam natin na mabilisan kanina, sina Senator Vic Zubiri, pati sina Senator Raffy Tulfo na sinasabing hindi pa raw nila alam kasi kung sakali baka raw mapagbotohan pa kung mayroon pang ipapwesto na presiding officer puwera kay SP Gatchalian. Pakinggan natin muna yung bahagi na nasabi ni SP Sherwin tungkol dito. Sa rules natin na tayo po ang magpre-preside the Senate President. Let's wait for the decision ng impeachment court. No? So mamaya maglalabas ng mga preliminary decisions. So antayin na lang natin. Ayoko i-preempt dahil of course pag-uusapan pa yan.
course, in-encourage natin lahat ng ating mga senator judges to attend. This is our constitutional duty. At inaantay ng taong bayan na maumpisahan to at of course matapos rin kaagad para makabalik tayo sa normal nating mga responsibilities. Mayor Mon, kumusta naman ang sitwasyon sa paligid ng Senado? Gaano kahigpit ang seguridad at may mga nagpoprotesta ba? Cheryl, simula kanina ng alas 6 ng umaga, nakita natin na may mga K9 unit na naglilibot dito sa loob ng Senate Building, sa labas ng Senate Building. At ayon din sa NCRPO, nasa 6,000 pulis ang deployed para masiguro yung safety at security nitong impeachment trial, lalong-lalo sa mga susunod pang araw. Pinapasalamatan din ni SP Gatchalian ang Office of the Sergeant at Arms, kasama nga sa kooperasyon ng PNP, maging ng ibang comprehensive security units pa na nasa paligid ng Senado para masiguro na ligtas at maayos ang proceedings. Lalong-lalo na inaasahan din na meron ding mga mula sa publiko ang manonood dito ng personal at face-to-face. So far sa nakita rin natin, ngayong tanghali hanggang mamayang hapon, iba-ibang grupo ang pwedeng pumunta sa kahabaan ng Jokno Boulevard o sa paligid ng Senado na magkikilos protesta. Pero ang alam din natin sa ngayon at nakita na rin natin kanina, nasarado na muna yung kahabaan ng Jokno Boulevard sa mga araw na may impeachment trial. So sa ngayon hanggang sa July 27, Lunes, Martes, Miyerkules, 2 p.m. onwards. Pero ang announcement nila ng pagsasara, 7 a.m. to 7 p.m. Pagkatapos naman ng July 27, pag nagsimula rin yung second regular session ng Kongreso, Tuesdays, Wednesdays at Thursdays, 3 p.m. onwards naman ang impeachment trial. Pero dahil nga impeachment trial day pa rin siya, ang announcement pa rin, 7 a.m. to 7 p.m. ang pagkasara ng Jokno Boulevard. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes. Balikan natin si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, nasa CIDG na ba si Senator Marcoleta? Yes, Sherry, nakatanggap tayo ng impormasyon na nakarating na dito sa Campo Crame sa CIDG itong si Senador Rodante Marcoleta para isagawa yung booking procedures nga dito sa CIDG. At kaugnay na rin yan, Sherry, dito nga isasagawa yung kanyang biometrics, mugshots at pati na rin yung kanyang medical bago siya ibalik sa Sandigan Bayan para sa kanyang return of arrest warrant, Cheryl. Ngunit Cheryl, kanina hindi tayo pinayagang makalapit dito sa arrival ni Marcoleta kanina at hindi lang kita sa aking likuran, ngunit dito si EDG itong nasa likuran ay binarikadahan niya ng kapulisan upang masiguro nga din yung safety and yung para maiwasang magkagulo. Ngunit naka-receive naman tayo ng impormasyon mula sa loob na nakarating na nga daw ang senador sa CIDG para sa kanyang booking procedure. Sharon. At kailan dadalhin si Senator Marcoleta sa Quezon City Jail? At paano matitiyak na walang special treatment din sa kanya? Cheryl, base sa impormasyon na nakuha natin sa ngayon, ay nakapanayam natin itong CPNP Chief Melencio Nartates. Wala pang confirmation mula sa kanya kung ngayong araw din ba ay madadala na rin sa Quezon City Jail sa Payatas itong si Senador Rodante Marcoleta. Ngunit kung babalikan natin yung naging senaryo noong si Senador Jinggoy Estrada ang dinala dito para sa kanyang booking procedure, matatandaan natin na after siyang dalhin sa Sandigan Bayan para sa kanyang return of arrest warrant, ay sa parehong araw din ay nadara na rin siya sa Quezon City Jail sa Payatas. Hindi pa natin tiyak, Cheryl, kung ito ba yung mangyayari muli sa pagkakataong ito. Ngunit sa ngayon ay nakumpirma naman natin mula kay PNP Chief na nasa CIDG na nga ito si Marcoleta para sa booking procedure. At ayon din sa kanya ay papunta na raw ang hanay ng Philippine National Police para isilbi ang warrant of arrest sa tatupang akusado. Sa ngayon ay encourage o mensahe ni Nartates na sumuko na lamang daw itong tatupang akusado maaring sa Campo Crame o sa pinakamalapit daw na police station upang sila ay sumuko. Pero Cheryl, sa ngayon yan pa lamang ang impormasyon na ating nakukuha sa ngayon. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes. 4 ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang isasalang sa paglilitis na magsisimula na mamayang alas 2 ng hapon. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Alas 2 mamayang hapon, nakatakdang mag-convene ng mga senador bilang mga hukom sa impeachment court. Kabilang sa kapangyarihan ng impeachment court ay magpatawag ng testigo, magpakuha ng mga dokumento at maglabas ng subpina. Itinuturing na key player sa impeachment ang presiding officer, Senator Judges.
At lilitisin si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang defense team, pati na ang House prosecutors, private prosecutors at mga testigo. Ang isa sa ilalim sa paglilitis, kaso laban kay Vice President Sara Duterte, ang kauna-unahang Vice Presidente na na-impeach sa kasaysayan at ang pinakaunang government official din na na-impeach ng 2 beses. Mamaya, formal na ipipresenta ng prosecution ang articles of impeachment laban sa Vice. Apat ito lahat: misuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery umano sa DepEd, at umano'y assassination plot laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at nooy House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa mga kongresista, may tuturing ang mga ito na culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes at betrayal of public trust. 92 days ang planong ilaan para sa pagtalakay sa mga ito. Pinakmatagal ang inilaan ang allegation ng confidential funds na may 31 trial dates. Lahat ng ito kailangan isalang sa paglilitis bago magbotohan ng senator judges sa kada articles of impeachment. Dito ibabase kung ma-acquit o mako-convict ang Vice. Pero ang desisyon, limitado lang sa pagpapatalsik sa Vice o kaya disqualification sa kanyang pagtakbo o pagpasok sa anumang public office. Pwedeng sumunod na lang ang kasong kriminal laban sa kanya. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita. Upang mas maintindihan natin ang gagawing impeachment trial, kasama natin ngayon dito sa studio, Attorney Jennifer Arlene Reyes. Isa po siyang constitutional law book author, law professor at litigation lawyer. Thank you for joining us, Attorney Jen. Ay, magandang hapon, Ms. Cheryl, at sa inyong, of course, mga viewers. Ayan, salamat. At ito na nga, simula na ng impeachment trial, mamayang 2:00 ng hapon. Attorney, para sa mga manonood po ngayon lamang na makakasubay ng impeachment. Can you walk us through sa magiging takbo ng paglilitis mula po dito sa pagbubukas nito ngayong Lunes hanggang sa pagboto sa Senado? Sa unang araw po, i-expect natin ang mga preliminary matters. Mag-e-enter ng appearance ang mga abogado, ng prosecution at ng defense. Magbibigay ng opening statements ang bawat panig, ang prosecution at ang defense. During the first day, today po, aasahan natin na ireresolba na din ng impeachment court ang mga preliminary matters regarding the rules na mag-guide sa daloy ng impeachment trial na ito. Ang daloy po nito, mauunang magpresenta ng mga testigo ang prosecution. And during the examination of each witness po, bibigyan ng pagkakataon yung prosecution na i-examine yung kanilang testigo na pinepresenta. Afterwards, pwedeng i-cross-examine ng isang representatibo from the defense yung mismong testigo. Afterwards, Ms. Cheryl, ang ating mga senador, kung sila ay may mga katanungan doon sa testigo, doon mismo sa mga abogado or even sa prosecutors, maaari nilang itanong ang mga ito sa pamamagitan ng pagsumite sa presiding officer ng kanilang mga tanong. At bawat article of impeachment po, ay kailangan munang tapusin ang paglilitis. So if 4 articles of impeachment ito, Ms. Cheryl, yung 4 na yon tatapusin muna, and afterwards, doon pa lamang boboto on each article of impeachment ang mga senador. So, for example lamang po, hypothetically, sa first article of impeachment ay kinonvict nila si VP Duterte. Then, of course, there is no more need to discuss or to vote on the remaining 3 articles. Pero kung sa lahat po ng articles of impeachment naman ay acquitted si VP Duterte, then she is acquitted and she will continue to be the Vice President of the country. So doon sa 4 na articles of impeachment, isa lang siya makonvict. Ay hindi kailangang sa lahat ay mapatunayan na na-commit ngayon. Tama, Ms. Cheryl. Sa isa lamang makonvict siya, pwedeng-pwede na po yun. Pero kasi iisa-isahin yung articles of impeachment. So, tatapusin muna lahat yun bago magbotohan or pwedeng pagkatapos ng isa,
talakayin, magbotohan na. Hindi po, No, opo. hindi dapat naman. Nakasaad po sa kanilang Senate Rules on Impeachment mismo, Resolution 39, na kailangan munang litisin ang bawat article of impeachment, tsaka pa lamang po magbobotohan sa bawat artikulo. Okay. Ngayon naman pag-usapan natin itong mga senator judge po natin, dahil nga makikita natin na talagang hindi makakadalo ang tatlo. Senator Marcoleta na ngayon po ay sumuko na. Senator Bato, di natin alam kung nasaan. Senator Jinggoy, nakapiit na. So paano po ito makakaapekto sa proseso? Kasi hanggang ngayon ay pinagdidiskusyonan ba, 2/3 ba ng 24 senators o nung 2/3 noong dadalong o magiging senator judges? Kailangan ay resolusyonan na rin ito ng Senate Impeachment Court para sa akin lamang, no? Para alam na natin ang i-expect kung sila ba ay susunod sa 16-member threshold or ito ba ay dapat nilang iinterpreta na 2/3 of all the members of the Senate who are actually functioning or actually present during the trial. Kasi napakaganda ng tanong mo, Ms. Cheryl, no? Tatlo na yung kumbaga hindi makaka-attend in person dito sa impeachment trial na ito. Paano hypothetically maging siyam yan? Or kung yung iba hindi maka-attend because of other reasons. Hindi rin naman magiging patas kung imamandato yung fixed na number na 16. Actually, ang saligang batas po, hindi niya sinabing fixed number na 16 eh. Basta ang sinabi ng saligang batas ay 2/3 of all the members of the Senate. So, in my humble opinion, as early as now, dapat sabihin na ng impeachment court kung ano ba ang kanilang interpretasyon dito sa provision na ito. Kung 16 pa rin po ba ang magiging threshold sa botohan or depende doon sa mga numero ng senador na talagang actually present doon at makaka-attend sa trial. So pwede nilang pagdesisyonan yan kahit yun ang nakalagay sa saligang batas. Kasi may kanya-kanyang interpretasyon, di ba? Lalo na pag mga abogado na nag-uusap-usap at depende kung nasaan ka, kanino ka kaalyado. So ito matagal na rin namin napapag-usapan dito sa programa na ano ba, dapat ito ba ay sanggunin na sa Korte Suprema para hindi na doon sa panahon na kailangan na magbotohan, doon pa lang questionin. Teka, klaruhin muna natin yan. 16 ba o 2/3 lang ng kung ilan tayo ngayon sa Senate? Sa kasamaang palad, Ms. Cheryl, no, ang Korte Suprema po kasi ay hindi naglalabas ng mga advisory opinions, kumbaga. And in deference din with the doctrine of separation of powers, dahil nga sinasabi ng saligang batas that the Senate has the sole power to try and decide all cases of impeachment, sa aking palagay naman po ay may authority or kapangyarihan ang impeachment court to interpret kung ano ba ang ibig sabihin talaga nitong katagang 2/3 members of all the members of the Senate. Rather, kasi po, naiiba na yung sitwasyon ngayon right? Nung mga nakaraang linggo or mga nakaraang araw, tila ba tayo ay, sige, dapat 16. Pero nakikita na nga po natin na in the interest of substantial justice at para rin naman fair sa prosecution and sa defense, baka pwedeng maging interpretasyon yung mas logical at mas reasonable na dapat 2/3 of all the members of the Senate who are actually present during the impeachment trial and who are actually functioning. Kasi po, kung yung dalawa nating senador ay suspendido, di ba po? Dahil habang sila ay nakakulong, they can no longer function or they can no longer effectuate their duties as senators. So ang question po dito ay, kaakibat nito, syempre, ang pagiging senator judge nila or ang function nila as a senator judge. Puntahan naman natin itong mga legal na option ni VP Sara. Dahil pag siya ay sabing guilty, hindi siya na-acquit, ay hindi na siya makakahawak ng kahit na anong pang posisyon, kahit na sinong, ano po yan mga kapatid, ang ma-impeach. Ngayon,
may mga option, may mga sinasabing pwedeng mag-resign bago pa mahatulan. Kasi pag nahatulan nga ng guilty, ay hindi na siya makakahawak ng kahit na anong posisyon. So ano ba ang ano ang mangyayari dito if she decided, I mean it's too early naman din, if she decided to resign, ay ano mangyayari dun sa impeachment? Wala na. That's the end of it? Or paano pong mangyayari ito? Kahit po mag-resign siya, Ms. Cheryl, no, dapat po ay ituloy ang impeachment trial na ito. Oh. Resignation of a public official must not be utilized or weaponized para ma-defeat ang purpose ng impeachment na ito, which is accountability. Baka ikumpara nila, sabihin nila, bakit noon si former COMELEC Chairman Bautista and si former Ombudsman Merceditas Gutierrez, if I can recall it correctly, nung sila ay nag-resign na, hindi na natuloy ang impeachment trial. Tandaan po natin na kakaiba ang sitwasyon ngayon. We are talking about the second highest elected official of the country. Not just appointed, but elected by the Filipino people. That is why karapatan ng bawat Pilipino na malaman talaga ang desisyon kung siya ba ay mako-convict or maa-acquit dito sa impeachment trial na ito. So even if she resigns, dapat ituloy ng Senado as an impeachment court ang impeachment trial. At klaruhin din po natin sa ating mga manonood, kapag nahatulan na ang isang opisyal sa impeachment, ano ang agarang epekto nito? Hanggang saan lamang ba umaabot yung parusang maaaring ipataw ng impeachment court? Kapag po na-convict ang isang impeachable official, siya po ay matatanggal sa kanyang pwesto at kaakibat din ito ang tinatawag na perpetual absolute disqualification to hold any public position under the Republic of the Philippines. May mga nagsasabi, Ms. Cheryl, na discretionary lamang daw naman kasi on the part of the impeachment court kung ipapataw din itong perpetual absolute disqualification. But in my humble opinion, kung hindi ito ipapataw, yung kaakibat na parusa na ito, mawawalang saysay ang conviction sa impeachment. Dahil nga, yun ang iyong pinatunayan na itong taong ito, hindi na siya karapat-dapat na manungkulan pang muli sa gobyerno dahil nga siya ay nag-violate ng mga provisions ng Constitution or nagnakaw di umano ng mga pondo ng bayan. So para sa akin, hindi dapat yan discretionary. Dapat removal from office and perpetual absolute disqualification kung mako-convict man si VP Duterte. Ito, attorney, marami rin na lilito dito po sa usaping ito. Hiwalay ba itong impeachment sa mga posibleng criminal o civil cases? At kung mapawalang sala sakali sa impeachment, maaari pa rin ba siyang maharap sa mga kaso sa regular na hukuman? Tama ka, Ms. Cheryl, no? Kahit po ma-acquit ang isang impeachable official sa impeachment trial, hindi po nangangahulugan na wala ng karapatan ng Estado na mag-file ng criminal actions or even civil actions before the appropriate courts laban sa public official na ito. Kasi po, Ms. Cheryl, ang impeachment trial po, hindi naman yan criminal proceeding, di ba? Hindi rin naman yan civil proceeding. So, it does not mean that if you are acquitted in the impeachment, wala ka nang pwedeng liability sa mga di umano'y ginawa mong krimen or civil liability. So, hindi po ganun yun. Ito po, sa unang araw pa lamang nitong, bilang isang constitutional expert, dito po sa unang araw pa lamang ng paglilitis, ano-ano yung mga legal or procedural issues na dapat agad bantayan dahil marami itong makaapekto sa direksyon o bilis sa buong impeachment trial? Ang dapat pong mga legal issues na abangan ng mga kababayan natin, no? Sa bawat artikulo or articles of impeachment, tingnan nyo pong mabuti, no? Kahit hindi po mga abogado, pwede po kayong magmasid sa impeachment trial na ito.
bantayan nyo po kung ang prosecution ba ay mapapatunayan ba talaga nila na nag-commit ng grave threat si VP Duterte. Mapapatunayan ba ng ebidensya nila na talagang hindi sa maayos na paraan at hindi ang mga totoong benepisyaryo ang nakatanggap sa mga confidential funds ni VP Duterte? Mali ba talaga ang kanyang mga idineklara sa kanyang salin? Siya ba talaga ay gumawa or nag-commit ng bribery noong siya ay secretary pa ng Department of Education? Sa kabilang banda naman po, bantayan din ng taong bayan kung ang depensa naman po ba ay will it successfully refute the allegations of the prosecution? Kasi po kung denial lamang or general denial, Ms. Cheryl, sa batas, it will be deemed admitted. So kailangan po ay magaling talaga ang defense team ni VP Duterte. Sa impeachment trial, Attorney Jen, madalas sinasabing ang mga unang testigo ang nagtatakda ng direksyon ng kaso. Gaano kahalaga ang pagpili ng prosecution dito po sa kanilang mga unang witness at ano yung maaaring ipahiwatig dito tungkol sa kabuuang estratehiya nila? With respect to the prosecution witnesses, siguro po, I can only surmise na kaya inuna ng prosecution itong Article 4 of the Articles of Impeachment as to the grave threats because they are confident as to the authenticity of the said video, as to the qualifications ng kanilang mga expert witnesses. I've heard that they will present 2 NBI agents, right, to authenticate the said video. And of course, Captain Bello, if I'm not mistaken, yung security executive doon sa Batas Pambansa. Dahil naniniwala siguro sila na ang artikulo na ito as to the grave threats, ito ang isa sa pinaka strong nila na grounds for impeachment against VP Duterte. So, that is a great strategy. Kung ano yung sa tingin mong malakas mong argumento, unahin mo na because it will also set the tone, right? Let us remember that they are not just presenting the evidence and the witnesses sa mga senator judges, but to all Filipinos na nanonood ng proceeding na ito. Sa huli, Attorney Jen, para sa publiko na araw-araw na susubaybay po dito sa paglilitis, ano yung mahalagang tutukan? Ang testimonya ba ng mga witness, yung mga legal na objections, ano po, ng mga senator judge natin, kailangan bantayan din ba? Rulings, at, o yung mga tanong ng mga senator judge nga at bakit po? Well, lahat po ay dapat nilang subaybayan, maging vigilant ang ating mga kababayan kung magiging patas ba ang Senate Impeachment Court sa prosecution or sa defense? Mapapatunayan ba ng prosecution ang kanilang mga allegations against VP Duterte? Or ito ay successfully mapapasinungalingan ng kampo ni Vice President Sara Duterte? At syempre po, huwag nyo ring kalimutan na busisiin ang mga aksyon ng ating mga senador. Tama ka, Ms. Cheryl. Sila rin po kasi dito ay nililitis din ng taong bayan. Dahil may sinumpaan silang tungkulin na sa pag-effectuate ng kanilang constitutional duty as senator judges, dapat sila ay partial. Impartial, rather. Dapat sila ay neutral. Sumumpa sila ng oath of political neutrality. Tingnan po ng taong bayan kung ito bang mga senador na ito ay magbabase talaga sa ebidensya or may desisyon na sila kahit hindi pa nila nakikita or nababasa ang mga ebidensya. Thank you for joining us today, Attorney Jen. Yan po si Attorney Jen Reyes, ang ating constitutional expert. At kapapasok lamang po na balita, mga kapatid, kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na naaresto na rin sina former Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Nakita sila ng CIDG sa isang coffee shop sa Quezon City.
Kapwa akusado sila ni Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder kaugnay ng 75 million pesos na campaign donations na kanyang natanggap ngunit hindi idineklara. Tanging at large na lang ngayon ang isa pang negosyanteng si Aristotel Viray na donor din daw ni Marcoleta. Kasabay nito nilinaw din ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na inaresto at hindi sumuko si Senator Marcoleta dahil meron ng warrant of arrest laban sa kanya. Susunod, higit 6,000 pulis ikinalat sa loob at labas ng Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong, dadalo ba si VP Sara? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Dumating na sa Senado ang mga abogadong dedepensa kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, kompleto ba lahat ng 16 na defense lawyers ni VP Sara? Cheryl, mula kanina, mga alas 11 ng umaga ay tuloy-tuloy na ang pagdating ng defense team ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Kasama na dyan ang lead counsel nito, no, na si Attorney Sheila Sison, maging ang spokesperson na si Attorney Michael Poa. Sa ngayon, Cheryl, ay kinukumpirma pa natin kung kumpleto na nga ba itong 16 na mga abogado nito, no, at kabukod dyan ay nagre-request din tayo ng ng panayam sa mga ito, no, para sa kanilang mga inaasahan sa pagsisimula ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no. Pero nauna nang iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na mula noon hanggang ngayon ay nakahanda ang kanilang team, no, kahit nga daw noong 2023 pa na wala pang formal na impeachment complaint laban sa vice, ay mayroon na silang defense team dahil inaasahan na didiretso ito sa impeachment trial. Cheryl. Ang tanong ng taong bayan, dadalo raw ba si VP Sara mismo sa impeachment trial, Arles? Kaninang alas 9, Cheryl, ay nakatanggap tayo ng mensahe, no, na hindi raw dadalo si Vice President Sara Duterte dito sa unang araw ng impeachment trial. Pero kaninang alas 12 nang muli natin itong kumpirmahin, ang sinabi ay hindi pa sila makapagbibigay ng kagyat na impormasyon. No. Pero kabukod dyan, Cheryl, ay bukas naman ang Senado para rito sa bise, no, dahil nga isinamon ito ng mismong impeachment court. Pero pwede naman na para sa kaalaman ng publiko na hindi mismo si Vice President Sara Duterte ang humarap, kundi ang kanyang mga legal counsel. Ano ang expectations ng depensa sa impeachment trial mamaya? Meron bang naging reaksyon sa pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta na isang malapit na kaalyado ng Vice Presidente? Wala pa silang reaction dyan, Cheryl, no, at hinihintay pa rin natin yung kanilang panayam. Maya-maya lamang, no, kasama si Attorney Michael Poa. Pero Cheryl, mula naman nung una, ang hiling nga nila ay maipresenta nila yung mga ebidensya na mayroon ang depensa. Kung saan nga sa 30 araw na trial dates na kanilang hiningi ay they're hoping, no, na maipresenta yung kanilang nasa 90 na mga testigo. Kabukod dyan ay mapresenta yung kanilang mga argumento. Pero una nang tinawag ng kampo ng Vice Presidente na isa umunong fishing expedition itong impeachment at complaint at maging ang trial laban sa kanya. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Handang-handa na sa pagliliti sa mga kongresistang tatayong prosecutors para sa tinagurian nilang Trial of the Century. Magbabalita si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy? Amy? Alright, balikan natin si Amy Atienza. Dito naman, Ayun na. Amy, go ahead. Go ahead.
Yes, Cheryl, dito naman sa panig ng Kamara, kanina nga lamang bandang alas 10 ng umaga ay nagkaroon ng press conference kasama ang legal spokesperson si Attorney Jay Tolosa, kasama na din yung prosecution spokespersons na sina Representative Zia Alonto Adyong at Representative Rene Co, at nabanggit na nga dito yung panig nila kung ano nga bang masasabi nila sa hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte pagdating nga dito sa unang araw ng impeachment trial, at nasabi nila ang kanila daw panig ay gusto nga daw na sana nilang magpakita si Vice President Sara Duterte nang sa gayon ay mabigyan na ng kasagutan yung mga alegasyon pati na rin yung mga katanungan na meron sila na nakapaloob doon sa 4 na articles of impeachment. Bukod ba dyan, pag-usapan na rin na ngayong araw daw ang inaasahan sa impeachment trial ay itong opening statements pati na rin yung motions na gusto nilang gawin, at nauna na nga dyan yung BIR box para nga doon sa naglalaman mismo ng income tax returns na rin ang asawa ni Manny Scarpio. Bukod pa dyan, nais din nilang bigyan sana ng focus yung convict na ibaba sa 14 kung galing 21 senator judges ang present ngayong araw, lalo na dahil may kinakaharap nga ding kaso ngayon si Senator Rodante Marcoleta. So bago din magsimula itong buong impeachment trial ay nagbigay na rin ng pahayag mismo si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na siya ring House Prosecutor. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Sa mga susunod pong mga araw, hahayaan po nating magsalita ang ebidensya. Hahayaan po nating magsalita ang katotohanan. Kaya samahan niyo po kami na piliin ang tama, piliin ang katotohanan, piliin ang pananagutan. Meron din bang pahayag ang mga kaalyado ni VP Sara sa Kamara? Alright, maraming salamat Mobile Journal, Amy Atienza. Kaugnay pa rin ang nalalapit na pagbubukas ng impeachment trial, muling iginiit ng palasyo na mas mainam kung sisipot sa paglilitis si Vice President Sara Duterte. Kasabay niyan, iginagalang din ng palasyo ang desisyon ng korte na arestuhin si Senator Rodante Marcoleta. Para sa update, magbabalita mula sa palasyo si Mobile Journal Julie Baiza. Julie? Cheryl, hindi na raw kailangan mag-monitor o magbantay pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang araw nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas maraming kailangan tutukan at ayusin si PBBM. Malalaman din naman daw ng Pangulo kung ano ang mangyayari. Pero nananatili ang posisyon ng palasyo. Kung mayroong kailangan sagutin, dapat ay masagot ito. Naniniwala rin ang palasyo na mas magandang humarap si VP Sara sa impeachment trial para siya na mismo ang sumagot sa mga paratang laban sa kanya. Ito rin ang naging pahayag ni Pangulong Marcos sa kaapihan sa media nitong weekend. Ang sabi ni PBBM, magiging mas madali ang trial kung direktang magsasalita o dadalo ang akusado si VP Sara. Direkta din daw kasing masasagot at hindi sa pamamagitan ng secondary channels kagaya ng kanya mga abogado. Pero nilinaw na Pangulo na opinion lang niya ito at hindi ito isang legal opinion. Samantala, irerespeto naman daw ng palasyo ang anumang desisyon ng korte at ang batas. Kaugnay naman ito ng paglalabas ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder. Sa alegasyon naman na walang basehan ng kaso, sa korte na lang din daw dapat dumepensa ang mga akusado. Cheryl, binigyan din ng palasyo na hindi manghihimasok si Pangulong Bongbong Marcos sa kaso at wala rin daw siyang kapangyarihan na mapahinto ang utos ng korte. Cheryl. Maraming salamat Mobile Journal Julie Baiza. Susunod, Pinay tennis star Alex Ayala makakaharap ang pambato ng Italy sa Wimbledon mamaya. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas.
Sa lagay ng panahon, posibleng bukas ng gabi o sa Miyerkules. Papasok na ng Philippine Area of Responsibility ang super typhoon na may international name na Bavi. Tatawagin itong Inday kapag nasa loob na ng PAR. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansang mag-landfall ito sa Pilipinas. Pero maaaring dumaplis ang bagyo sa bahagi ng Batanes bago tumama sa Taiwan. Magsisimulang maramdaman ang malakas na hanging dala ng super bagyo at enhanced habagat bukas o sa Miyerkules. Simula naman sa Huwebes, magsisimula namang magpaulan ang habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Magandang panahon ang aasahan ngayong araw, posible lang ang localized thunderstorms tuwing hapon o gabi. Sa sports, patuloy sa pagbibigay ng karangalan sa bansa si Alex Ayala. Tinalo niya ang defending champion ng Wimbledon para makausad sa susunod na round. Magbabalita si Ian Suyu. Her story. Pinalakpakan ng mga nanonood sa center court ng Wimbledon ang panalo ni Pinay tennis star Alex Ayala. Ang pinataob niya ang world number 3 at defending champion ng torneo na si Iga Swiatek. Sa opening set, umabot pa sa tiebreaker at nagtagal ng mahigit 1 oras. Pero nanaig ang ating pambato at nakuha ang unang set. Mas naging agresibo si Alex sa second set para makapondo ng 3-0 lead. Naging iconic pa ang vertical forehand all-out dive ni Ayala para maibalik ang bola sa kabilang court. Final score, 7-6, 6-2. She was serving slower and slower, and it became tougher and tougher for me to return these serves, and that was for me hard to accept. Alay ni Ayala ang panalo sa batang Alex na maagang nagpursige sa tennis. Maybe for someone like Iga, who has won so many slams, or maybe someone like Serena or Venus, this achievement may seem small, but for someone who grew up in the Philippines and you know, I went to train with my brother and my grandfather every day after school with my ruffled socks and my light-up shoes and chubby cheeks. So to her, this is everything. Hindi niya rin nakalimutang pasalamatan ang Pinoy fans. It's incredible to have my countrymen cheering me on and knowing that, you know, we're all in this together. So this goes out to them. But obviously, because I'm emotional does not mean I'm satisfied. So yeah, okay, next round, let's go. Dahil sa panalong yan, umakyat sa personal best number 28 sa world rankings sa Ayala. Binati pa siya ng tennis legend na si Billie Jean King na sinabing inspirasyon ng mga Pinoy si Ayala. Inilarawan naman ni Maria Sharapova ang Pinay na star. Nagpaabot din ng pagbati si Pangulong Bongbong Marcos. She really is becoming a true inspiration, especially for younger people, younger Filipinos. At biluin mo, meron na tayong player, babae pa, na nanalo ng third round sa Wimbledon. If you remember, when she first started winning, sabi ko, nag-umpisa pa lang, she's just getting started. Well, you can see, turns out I was right. She's just getting started. Marami pang ibubuga yung bata natin. Sunod na makakalaban ni Alex ang Italian netter na si Jasmine Paolini ng Italy sa round of 16 ng torneo mamaya. At may pa-watch party pa ang PSC sa PhilSports Arena sa Pasig mamaya para dyan. Kapatid, para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Okay na? O, diba? Guys, nandito tayo ngayon sa Viva office at kakatapos nga lang ng press conference si Wilbert Ross kung nung Friday, ni-launch yung bagong series sila ni Bea Binene na Love You Lots. Ngayon naman, may bago siyang fragrance line. Pero anyway, bago natin pagkwentuhan ng marami tungkol dyan, pagkwentuhan muna natin ang napakalaking mga naganap din sa showbiz because MMFF season is upon us at inanunsyo na nga po ang pasabog na collaboration ng mga Dabarkads at Matlang People, si Vic Soto at Vice Ganda. Iba pa sa report na ito. Ba't yung mga Dabarkads? What's up?
Arts meets Madlang People. Sina Bossing Vic Soto at Uncabogable Vice Ganda magsasama sa pagpapasaya sa iisang pelikula. Eto na nga, mabubuo na. Sa ngayon, nagtagpo na kami. At hindi lang una, huling beses nyo kaming makikita ngayon. Dahil mapapanood nyo kaming magkasama sa isang pelikula. Talagang the greatest showdown ang aabangan ng Dabarkads at Madlang People. This year, hardcore todo comedy ang gagawin namin dalawa. Walang kaseryosohang proyekto. Ang seryoso lang rito ay yung tawad halakhak nating lahat. Pero bukod sa tawad na halakhak, nasisiguro namin na marami kayong mapupulot na aral. Ito po'y kinalaman sa ating mga pamilya, sa pagkakaibigan. Sa direksyon ni June Robles Lana, sisiguraduhin daw nilang tatagos ang kwento sa buhay ng mga Pilipino. Siyempre, hindi yung pagsasaling pwersa ng dalawang gigante at henyo ng comedy. Kaya dapat natin nasaan ang pinakamalaki, pinakamasayang pagtagulan showdown. Abangan natin ang Vic Vice Tandem sa mga sinihan nationwide. Full force ang who's who ng showbiz sa 9th Eddies Awards. At syempre, wagi tayo mga kapatid. First awardee of the night, ang Best Supporting Actor para sa Manila's Finest na si Rico Blanco. I want to share this award with everyone behind Manila's Finest, from the producers to the creative team led by Raymond Red. Sila po tumaya sa akin, hindi ko po alam kung anong iniisip nila, pero salamat po. Pinarangalan din ng prestihiyosong ISAV Red Icon Award sa 9th Eddies Awards ang Metro Pacific Investments Corp Chief Finance and Sustainability Officer at Gabay Guru Chief at Gabay Kalikasan Advocate na si Shay Cabal Revilla bilang pagkilala sa kanyang natatanging ambag sa lipunan. Magpapasalamat din po ako, siyempre sa boss ko, kay MVP for allowing us to do the things that we do to be able to help many people. Alright. Anyway, guys, o diba, talagang patapos na yung press con. Talagang on to the next press con na po kami. Anyway, yan muna lita sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. Mga kapatid, abangan po ang aming special coverage na VP Sara on Trial na magsisimula sa One News, katuwang ang 1PH, News 5 at True FM. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.